Welcome to Donmar TV News Channel, mga balita sa buwan ng Oktubre. Bago po mabigyan ng pagkakataon ang turnover sa House of the People ay magkaroon ng karampatang boto ang sino mang kandidato bilang Speaker. Minamahal na Speaker, ang kinatawan pong ito na nanggaling sa lalawigan ng Bulacan at isa sa mga membro ng National Unity Party ay nagagalak sapagkat nabigyan ng importansya ang boto ng bawat kinatawan ng alinmang distrito o alinmang partido sa bansang Pilipinas gamit po ang sariling pronouncement ng ating minamahal na Pangulo. Mahal na Speaker, sa pamumuno po ng ating pangkasalukuyang Speaker of the House, Alan Peter Cayetano, ay nabuksan natin ang bahay ng taong bayan mula sa pagiging bahay ng mga kinatatakutan at inaayawang tao ng ating mga mamamayan sa pagiging minamahal ng mga abang lingkod ng ating mga kababayan. Ang House of the People po ay nabuksan sa pamamagitan ng ating minamahal na Speaker Alan Cayetano upang tugisin ang mga kurakot sa ating lipunan. Maging boses ng mamamayan, lalong-lalo na sa mga natataasan sa mga singilin, kagaya po ng kuryente, mataas na tubig, at siguro nagbabadya na rin ang iba pang bayarin katulad ng mga renta at telekomunikasyon. Mr. Speaker, sa bahay pong ito ng taong bayan, binigyan ng importansya ni Speaker Alan Cayetano na magkaroon ng pagkakataon na linisin lalong-lalo na po yung mga ahensya ng gobyerno na nagkakasala sa taong bayan sa pamamagitan ng pagbubulsa ng pera at pagkakaroon ng korupsyon, mga mafia, mga sindikato, kagaya po, allegedly, ng PhilHealth. Mr. Speaker, ang bahay po ng taong bayan, kagaya po ng aking nasabi, ay binuksan rin ng ating Speaker of the House, Alan Peter Cayetano, sa pagbibigay ng mabilis ng serbisyo sa ating mga mamamayan. Yung pong pagbibigay ng mabagal na SAP o yung mabagal na pamimigay na SAP sa ating mga kababayan ay tinutulan po ng inyong abang lingkod sa pamamagitan ng ating minamahal na Speaker Alan Peter Cayetano. Gayon na lang po ang mga bagay na nabigyan ng papahalaga ng ating minamahal na Speaker, kaya po buo ang suporta hindi lamang po ng kinatawang ito mula sa lalawigan ng Bulacan, kung hindi po ng lahat ng kinatawan ng National Unity Party na pinangungunahan po ng aming Pangulo, P.D. Barsaga, at binubuo ng humigit kumulang sa 60 miyembro ng House of the People. Minamahal na Speaker, maraming salamat po sa binigay nyo na oras sa amin. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig. Maraming salamat po. Honorable Mike Defensor for his manifestation. The representative from Anak Kalusugan Party List, Honorable Mike Defensor, is recognized for a manifestation. Thank you, distinguished Speaker. The representative from Batangas, of which my party list is located, Mr. Speaker. Maraming salamat po sa ating pong Majority Floor Leader. Mr. Speaker, gusto ko lang pong sabihin, ako po yung nahuli at nais ko magpaumanhin sa kadahilanan po na nagkaroon ng caucus ang majority. Nakasama po ang ating buting Speaker at maging po ang ating Majority Speaker Alan Cayetano at maging ang Majority Leader na si Martin Romualdez. Marami po ang naging pag-uusap ukol sa problema dito sa atin sa budget at nais ko lang pong sabihin, Mr. Speaker, na alam ko hong hindi maganda o pakinggan na nagkakaroon po ng kaguluhan sa budget. Pero dapat po rin din natin kilalanin na ang bawat kinatawan, the representatives of our respective districts, are here because they're supposed to fight for their respective districts. Mr. Speaker, nung ako po'y kinatawan ng aming distrito, ako din po'y nakipaglaban para mga pangunahing programa katulad ng pangkalusugan, ang Quirino Memorial Medical Center na nasa aming distrito, ay mabigyan ng maayos na pondo. At naintindihan ko naman po na sa pagdaan ng COVID,
nagkaroon po ng kaunting problema sa budget dahil nangailangan po ang ating gobyerno ng malaking pondo upang maitulong sa ating mga kababayan at maisaayos ang problemang pang-ekonomiya. But Mr. Speaker, the point of my manifestation here this afternoon, ang aking punto ay doon po sa liderato ng ating Kongreso. Nagsimula po tayo, Mr. Speaker, na iba't iba ang ating kandidato. Meron po tayong mga kasamahan na nangampanya para kay Majority Floor Leader Romualdez. Meron din po mga nangampanya para kay Congressman Lord Velasco. Ngunit pagdating po ng panahon, ang tatlong kandidato ay humingi ng pagdesisyon ng ating Pangulo para dito sa ating Kongreso. At yun nga po, sa desisyon ng ating Pangulo, ay natukoy at napili si Speaker Alan Cayetano. Mr. Speaker, tayo po sa majority ay sumuporta kay Speaker Alan Cayetano. At nakita na po natin sa pagdaan ng panahon ang patakbo ng ating liderato. Hindi lang po para sa ating individual na interes bilang kinatawan ng bawat distrito, pero sa kolektibong interes ng ating Kongreso. Mr. Speaker, sa pagdaan po ng panahon, we all know that in the history of Congress, it is only now that Congress has reached the ratings that we are getting today. The highest rating we are getting not only for Speaker Alan Cayetano, but for the entire Congress. Ngayon lang po nangyari na napakataas ng inabot na antas at popularidad ng Kongreso. At ito po ay mabibigay natin ang kredito sa panunungkulan at liderato at pamamalakad ni Speaker Alan Cayetano. Mr. Speaker, sa pagdaan po ng panahon, dumaan po tayo sa problema sa inyong pong lugar, sa Cavite, Batangas, nagkaroon ng Taal. Dumaan po ang COVID na nagkaroon po tayo ng maraming problema. Pero patuloy pa rin ang pagtatrabaho ng Kongreso, bagamat suspended po ang ating mga hearings. Bagamat hindi po dapat tayo nandito upang magkaroon ng talakayan sa mga batas na kailangan natin, pero ito po'y ginawa natin sa pangunguna ni Speaker Alan Cayetano. Naipasa ang bayanihan, naipasa ang New Normal Act, naipasa po ang ARISE, ang Stimulus Bill, at ngayon po, Mr. Speaker, marami pa tayong mga ginagawa upang maisaayos ang ating ekonomiya at maisaayos ang sitwasyon ng ating pangkalusugan. Kaya, Mr. Speaker, ako po ay naninindigan at naniniwala, kasama po ang aking mga kasapi sa party list at mga kaibigan sa iba't ibang distrito, na dapat ipagpatuloy ang liderato ng ating kasalukuyang Speaker, Speaker Alan Cayetano. Sa gitna ng ating mga problema, sa gitna ng ating mga kinakaharap, sa gitna ng ating dapat gawin, kailangan po natin ng isang liderato na may direksyon at meron pong pagsasaayos, hindi lamang sa Kongreso, pero sa buong bansa. Mr. Speaker, we are lucky to have Speaker Alan Cayetano na ito pong taong to ay may relasyon sa ating mga kabinete. Ang kasama po natin, nagsilbi bilang kabinete na rin, at siya pong nagiging tulay sa marami nating problema at kinakaharap dito sa atin sa Kongreso. At Mr. Speaker, ako po personal, noong Enero, nakausap ko si Speaker Alan at sabi sa kanya, Mr. Speaker, alam niyo naman po na ang aming advokasya ay pangkalusugan at kailangan po naming itaas ang sweldo ng mga nurses. Wala pong dalawang salita ang sabi ni Speaker Alan, Mike, huwag ka mag-alala, nag-uusap kami ng DBM at isasaayos namin ang programang ito sa ilalim ng Salary Standardization Act. At ito naman po yung nangyari. Tumaas ang sweldo ng ating mga nurses. Sa pagdaan po ng COVID, sinabi ko rin po yung mga problema na kinakaharap ng sektor ng pangkalusugan at wala pong dalawang salita. Ito po ay tinugunan ni Speaker Alan Cayetano. Noong magkaproblema po ng PhilHealth, idinulog ko po sa kanya na kailangan namin kaagad magkaroon ng hearing at ito naman po din ay agad-agad niyang pinayagan, tinulungan at kasalukuyan po. Patuloy pa rin ang aming pag-aaral tungkol dito at dito po mismo sa plenaryo, pinapayagan niya ang patuloy na pagdinig sa PhilHealth. Mr. Speaker, marami pa ho tayong haraping problemang pangkalusugan at pang-ekonomiya at kailangan po natin ng isang liderato na patuloy na mag-aangat sa antas at kalidad ng Kongreso na kung saan nandito po tayo ngayon. And therefore, Mr. Speaker, I apologize to our President and I thank him for giving us the independence. I will continue to support the leadership of Speaker
Alan Peter Cayetano. Maraming salamat, Mr. Speaker, at magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po. Bargasa from Dasmariñas City of Province of Cavite is recognized for his manifestation. Sa ating tagapangulo, sa mga kasamahan ko sa Kongreso ng Republika ng Pilipinas at sa ating mga mamamayan. Nang magsisimula na ang ika-18 Kongreso, the 18th Congress, ang aming samahan, ang National Unity Party, ay ang kauna-unahang partido na nag-endorso at nagsabi na aming sinusuportahan ang kandidatura ni Alan Peter Cayetano bilang ating speaker. At hindi naman kami nagkamali sapagkat katulad ng ibang partido, in-endorso rin nila si Alan Peter Cayetano kaya siya ay nahalal bilang ating speaker. Sa loob ng 15 buwan, siya ay ating sinamahan. Binalangkas ang mga batas na kinakailangan ng ating bansa, pati na ang pagpapasa ng mga batas na kinakailangan ng ating executive department. At higit sa lahat, nakita natin at naramdaman ang pakikisama niya sa ating mga kasamahan dito sa Kongreso. Kaya sa nalalabing 21 buwan, katulad ng kami ay magsimula, muli na naman naming susuportahan ang liderato ni Speaker Alan Peter Cayetano. Maraming salamat sa inyong lahat.